Maganda naman pala yung EA. So this is the girl apparently na ka-dance or ka-balance ni Jeong, okay? So again, I did all the research that I could hear. So we could have an educated opinion on the matter. Whatever your opinion is, I'll respect that. Kung disagree kayo, okay lang. Kung i-dislike yung video, walang problema. Walang kaso, palakpakan yung sarili. Pero I like you naman! Medyo. You can do whatever you want. Okay. Si kaalaman naman, oh, 'di ba? Viral ang vlogger na si Jeong matapos kumalat sa Reddit ang pagbabakhag niya sa isang Bob na nasa loob ng isang bar at habang nasa likod mismo ng kanyang anak. Maraming fans si Jeong ang na-disappoint at kinilos niya ito dahil sa sobrang taliwas sa inspiring family-friendly content na ginawa niya. Ganitong galawan sa kanyang fans. Ang kanyang fans ay nagda-damage control. Actually, marami nga nambaba sa akin. Naiinggit lang daw ako. Una tol, hindi kayo dapat mainggit dyan kasi may pamilya siya. Ako wala akong pamilya na ganyan. Ibig sabihin, or syempre may anak ako pero wala akong asawa na dapat ako maging loyal. Kasi nga, it's may obligasyon ka na sa asawa mo, gets mo? Pag kasal ka na. Okay? Legal obligation. On calls ay pinagtanggol si Jeyo at sinabing inalalayan lang daw ang babae dahil baka matapilo. Hindi kaalaman, to be fair naman, as part of my research, si Jeong is nakaupo siya doon nandun sila sa loob ng bar booth, tapos nakaupo siya doon sa rails. Tapos si ate girl nasa harap niya. So, binabalance niya yung sarili niya through ate girl. Kasi normally, ako, ang gagawin ko dyan, dito ko hahawakan sa balikat. Bakit sa balikat? Kasi mas stable ka sa balikat, di ba? Yung shoulders mo, ang mataas yung, hindi naman, di ba, usually, di ba, kapag, kunyari, eto yung isang example, kunyari, yung nasunugan, hindi, ang fireman's carry naman, hindi naman sa, pag ganon, yung parang baby, linalagay sa likod. Kasi mas matibay yung likod natin. Pero hindi ko alam kung bakit sa bewang. Okay? I mean, sorry. I cannot explain scientifically. Okay? Pero, ibigay natin kay alaman. But the video tells us a different story. Kung papanoorin mo lahat ng videong kumalat, which I have, ay hinala niya na ang babae ay papalapit sa kanya para i-backhug. Hindi ito pag-alalay kung hindi paglalaway. Ayoko basahin yan. Alam mo kaalaman, ayoko nang basahin yan kasi kumbaga, konti na lang yung points ko sa tao. Ang gusto ko, mga 50% lang yung dislike, hindi 30%. Parang 20%, baka nga mag 2% tayo ngayon eh. Kasi dumaan na rin ako doon sa 2% na dislike. Okay na yan, kayo na magbasa niyan. Meron akong, kanina nung nasa biyahe ako, meron akong binasa dito. Sana ito. Specifically ito, as a true fan of Ong Fam, halos napanood ko na lahat ng videos nila. Ang sakit sa damdamin na may issue na kinaharap si Jeong, lalo na't alam natin kung gaano siya kamahal ng asawa at anak niya at nakapaligid sa kanya. Sana magbigay ng kasagutan ang babati ko sa iyo. Agad-agad naman alam nila. So, Jerome pare, sa'yo ako na-inspire, kaya ako nag-research dito. Kanina nung pauwi kasi ako, sobrang traffic. So sabi ko, magre-research nga ako para yung mga kagaya ni Jerome ay maliwanagan dito. Papalakpakan kita. Now, bumalik tayo dun sa idea ng hearsay versus personal knowledge. Ano ba yung hearsay? Ito yung explican ng aking mga mahuhusay na abogado. Pag hearsay, ibig sabihin, narinig mo lang dito kay Idol na eto yung storya. Pero pag personal knowledge naman, ikaw mismo alam mo yung storya. So, meron bang nakakakilala dito kay EA na maganda, napakaganda nitong EA na to at kay Jeong? Ang sagot dyan, meron. Kita niyo yung build up, parang parang Mr. Baller yan, di ba? Meron naman. Okay, and we will hear all of his, Pabis, kukunin ko lahat to, huwag kang iiyak Huwag kang iiyak, papaliwanagan natin yung mga Ong Fam. Okay, let's go. Trending to ngayon kay Jeong, di ba? Tsaka yung Oriana, si Jenny. Sige, sasagutin ko kayo. Ito yung totoo.
Ano bang karapatan ko magsalita at mag-comment about dito sa issue na to, no? Una sa lahat, guys, si Jenny ay partner ko sa Club Hype Quezon City. Okay? Koreana na napakagaling makisama. Pag umiinom sa Pause natin. So, may personal knowledge siya kung sino ba yung babaeng kasama ni Jeong. Okay? So, tuloy natin. Club Hype, halos lahat ng couch nilalapitan niya, sinasayaw niya, nakikisama siya, na tipong even yung ibang partners namin nga, hindi naiintindihan na nakikisama siya, minsan umiinom siya talaga. And sobrang friendly ng tao na yan, no, si Okay. Jenny. Yan. And I don't think na O yan, so that is a personal characterization niya. Hindi niya lang basta narinig. Kilala niya personally. Gets nyo? Kasi nga, business partner. So whatever he says, meron yun credence sa pagkatao ni Jenny. Mukhang si Jenny is very accommodating. That's the right word for it. Pero, sige, tuloy lang natin si Pabis. Pabis, birahin mo. Oh. may malicious intent or anything, even ako, kapag kasama ko yung wife ko, ganyan din siya sa amin. Oh, yun. Okay na. So that answers the question of Jerome. Yung ikaw ang inspiration ko dito, Jerome eh. Asan ba si Jerome? Yan, ikaw ang inspiration ko dyan, pre. Kasi, yun pala yun. Kaya ganun siya kay Jenny. Siguro, ganun sila ka-close. Yung parang, parang kaibigan mo. Walang ibig sabihin. Platonic lang. Nakapit dito kasi, well, mahirap kasi talaga, Lods, kasi pag lalaki ka, mahirap talaga i-justify yun. Kasi like, alam niyo ba, kilala niyo ba sa TikTok yung nagpa-picture ako dito sa lalaki na to. Hinawakan ako sa bewang, ginawa mo akong chicks man. So, ganun yun eh. Like, I will never hold anyone, girl or boy, sa sa bewang niya kasi ayoko ginawa ka, gagawin kitang chicks man, hindi ko gagawin yun. Pero baka kasi ganon ka intimate yung friendship nila na ganon din yung ginagawa niya kay Favis. Maybe kunyari si Favis hinahag niya din ng ganon kasi wala namang ibig sabihin yung hug, yung bumebeso, ganon. These are intimate actions but it doesn't mean that there is a romantic relationship brewing. Correct? Yun yung pwede nating i-conclude dito. Pero pakinggan pa rin natin si Fabis. Tuloy, Fabis. Nakikisayaw, even sa wife ko, sinasayaw niya, binubuhat niya. Sobrang friendly ni Jenny, no? And I don't think na gagawa sila ng masama or si Gio ang may intention. Because una sa lahat, andun yung asawa niya sa harapan. Meaning to say, alam nung asawa niya yung existence ni Jenny. Jenny is not just a random person. Kasi nga, kilala sila eh. Malamang magkakakilala yung mga yan. O ganyan lang talaga si Jenny. Madikit talaga yan, lalo na pag nakainom. Walang problema sa ganun. Meron talaga mga ganung klaseng tao, hindi lang babae, tao, na pagka naglu-loosen up sila, di ba nga, ganun naman kasi yung, science tayo, ganun ang epekto kasi ng alcohol. Ang alcohol kasi may GABA inhibitor siya na tinatawag, meaning to say, yung mga nagpapapigil sa'yo gumawa ng mga bagay. Halimbawa, hindi ka naman magsasasayaw kung hindi ka lasing, di ba? So, ganun, maybe ganun si Jenny. Mas naging intimate siya kapag naglo-loosen up siya na tinatawag. Pag medyo tipsy na siya, Sino ba kalaban ko sa battle rap? Si Ora na lang, no? Game. Joke lang. Tuloy natin. And ako mismo, no, lahat sila, bakit ba kami nasa LU? It's because doon sa Takeover Festival sa La Union, di ba? Nag-produce kami ng isang concert, no? Nandun sila Dick Makino, Heb Abi, sila Glock 9, sila Looney. And kami nila Jenny, syempre, nandun kami. And friend din ni Jenny yung investor, nag-invest din sa Takeover. Ako din, no? Producer din ako, kasama sila Jaire. But ang point ko lang is, si Jenny ay ganun talaga siya. Ayun. Hindi siya something na may malicious intent, and I think yan may asawa yung tao din, no? Oh, Jenny is just a sweet girl. That's the point of Fabis. Merong very intimate siya na tao. Maraming ganon, 'di ba? Ako aminin ko sa inyo, I have friends like Jenny. Pero ako kasi, like for example, yung nung college kami, marami rin kaming friends na ganon. Pero pagkasama ko yung mami ng anak ko, ayoko nung ganon. Sila lang.
Kasi ayoko, baka sabihin kasing chicks kita man. Hawakan ako sa bewang, I like that guy. Ano pangalan nun? Andun nga yung wife ni Gio sa harapan niyo. Diba? Para lang malaman niyo yung character talaga ni Jenny. Very friendly. Yeah. Pumunta kayo sa Club Hype, makikita niyo na ganun talaga siya. And Kailan ako pupunta dyan, Pabis? Pabis, painumin mo naman ako, Pabis. Ikaw naman, Pabis, ayaw kang painom eh. Ikaw, dami-dami mong salapi eh. Korean yun, iba yung culture niya. Yun. Exactly. Hindi ko siya pinagtatanggol. More like, ano ba yung pagkakilala ko dun sa tao? Exactly. So, this is personal knowledge. Tapusin na natin. Konti lang naman to, Pabis. Napakabait naman ni Jenny talaga. Ayun lang, no? Kasi ang dami ko nababasa sa Facebook, mga comment ng tao na hindi naman nila kilala si Jenny. Oh, yan. Ngayon, alam na natin, kilala na natin si Jenny. So, we have now two competing contexts dito. Now that we know who Jenny is, we know na this is just normal behavior sa kanilang sa circle of friends nila. Na Jenny is a very intimate woman and hindi naman siya talaga yung lumalapit doon sa mga guests nila just so the guests can feel accepted or they feel love, 'di ba? Kasi nga believe it or not, a hug actually releases happy hormones called oxytocin. Maybe she is that kind of girl. She is giving oxytocin to everyone, 'di ba? Mabuhay ang oxytocin. Anyway, that is all for me, mga lods. Jeong! Konti lang yung mag-dislike, konti lang please, okay na ako sa 30% likes. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.